uuwi ako sa Pilipinas. Sige, kahit ipapatay niyo pa ako. Okay, so hi everyone! Welcome back ulit sa aking YouTube channel, Nets and Vlog. So eto na nga po guys, no? Si Dean Chase ay galit na po. Hindi na po mapipigilan dahil doon sa statement ni Claire Castro na kakasuhan daw di umano nila etong nagpapakalat na fake news na si BBM ay low vote, nagpa-low vote kay too big, no? Ayon kay Castro ay hindi daw po totoo na isang vakla or vayots etong si PBBM. Dahil rito, hinamon ni Dean Chase ang palasyo na magpa-hair follicle test etong si BBM at saka si Liza Marcos. Ayon kay Dean Chase, maghihintay kami ni Miss Maharlika Buljakan. Pag walang aksyon, ilalabas na namin lahat. Naku po, ano kaya ang mangyari kung sakaling ilabas ni Dean Chase ang kanyang hawak na alas? So, eto po yung video guys, panuorin po natin at kayo lang po ang humusga. Magandang araw po sa ating lahat, si Dean Chase po ito. Ito na nga po, nabasa ko na po at nakita ko po ang kabuuan ng reaksyon o komento ng palasyo paukol sa expose namin ni Mr. T. Ito na nga po, ang kakapal talaga ng mukha nito mga hinayupak na itong mga putang inanto. Ano sinabi mo, Claire Castro? Dapat may maagarang aksyon patukoy sa bagong paratang sa mag-asawa na nasa palasyo. Di ba? Pinasusundan nyo na kami. Diyan na pupunta ang taxes nyo. Pinagsasayang ang pera ng mamamayang Pilipino. Magkano naman budget nyo na iniligay sa amin dito sa Amerika? Milyon-milyon na naman yan. Para lang matukoy kung saan kami nakatira. Kakalipat lang namin. Tapos may inutusan na naman kayo doon. Sa old neighborhood namin. May paikot-ikot doon, parang tanga. Nagtatanong kung saan na kami lumipat. Di lang yan, kinuha nyo ng laptop ko, di ba? Andun ang mga files. Akala nyo naman, tanga ako na hindi ako nag-backup. Lahat may backup yan. Sa tingin nyo talaga tanga ako? Nakuha nyo na rin ang cellphone ni Mr. T. Di ba? Yun talagang gusto nyo makuha ang cellphone ni Mr. T kasi alam nyo, andun ang lahat ng contacts ng mga opisyalis na naging customer niya, di ba? Di ba yan? Yun ang gusto nyo makuha. Kasi ang taas ng lista ng pangalan dun eh. Mga messages. Meron pa nga isang ano dun eh. Sino yun? Anak ng isang presidente na ngayong naging senador na. Di ba? Yung talagang pakay nyo eh. Yung mga text messages doon. Nila Pauli Tontoco at sino ang mga inimitahan niya na naging ano niya, naging kliyente ni Mr. T. Di ba? Andun din ang asawa niya. Ang bababoy nyo. Nakakadiri kayong lahat. Diyan na pupunta ang pera ng mga Pilipino. Ang raming mga Pilipino nagugutom. Meron na nga mga Pilipino na mumulot na lang ng pagkain tira-tira sa Jollibee. Mga manok, tira-tira. Para gawing pagkain, tapos kayo dyan sa Malacanang nagpapasasa kayo. Bilyon-bilyon, milyon-milyon, sinasayang nyo. Sa kapritsyohan nyo, putang ina nyong lahat. Ang kakapal ng mukha nyo, putang ina kayo. Isa ka pa, Boying Rimulya. Ano sinabi mo? Paiimbestigahan mo ang mga taong nag-post na nagkasakit ka. Di ba may sakit ka nga talaga, di ba? Di ba may cancer ka? Ano paiimbestigahan mo? Nananakot lang kayo. Tinatakot nyo ang mga tao na nagsasalita against sa corruption nyo. Hindi kayo mga leader. Uy, bangag! Bongbong Marcos, hindi ka leader. Boyeng Rimulya, kayong lahat, mga potang ina kayo. You are not leaders of the country. You are terrorists disguised as politicians. Kakapal mukha niyong hayop kayo, potang ina kayong lahat. Sinasayang yung mga pera na Pilipino. Bilyon-bilyon! Sino ba naman magbabayad ng 2.3 million para lang tirahin sa puwet? Para makatsupa lang! Kayong mag-asawang kakapal ng mukha nyo. Nakakadiri kayo.
Naaawa ako sa mga Pilipino. Alam nyo, wala akong makukuha dito. Maganda ng buhay ko dito sa Amerika. Maganda ang trabaho ko dito. Pero naaawa ako sa mga Pilipino. Bilyon-bilyon kinukuha nyo sa kaban ng mga Pilipino. Utang ina nyo. Hindi kayo naawa. Porket may mga ano kayo, may mga followers kayo, meron din naman kayo mga followers, puro din mga tanga. Mabigyan lang ng sardinas, okay na. Pinapakain nyo lang ng sardinas, ang sasaya na nila. Tapos kayo dyan nagpapa-concert, nagpa-party halos gabi-gabi, nagpapa-orgy sa loob ng Malacanang. Utang ina nyo. Kakapal ang mukha nyo. Akala nyo rin talaga na hindi namin makukuha ang mga texts history ng cellphone ni Mr. T. Do kailangan ng affidavit, pero makukuha namin yun. Lahat ang history doon. Ang kakapal mukha nyo talaga. Di ko mawari kung saan kayong galing planeta, bakit nyo nagagawa yan sa nyo, kapwa Pilipino nyo. Kakadiri kayo. Eto na lang. Okay. Since mabigat tong ko, ebidensya ko sa inyo, alam nyo, you know within your hearts of hearts na mabigat tong ebidensya na hawak ko. Let's make a deal. Mag-deal tayo. Magpa-hair follicle test kayong dalawa. Lisa Marcos, Bongbong Marcos. Isalin nyo na lahat ng nyo, pamilya nyo. Magpa-hair follicle test kayo. Deal magpa-hair follicle test kayong lahat. Pag negative kayo, susuko ako. Isusuko ko si Mr. T. Sige. Kahit ipapatay nyo pa ako. Pag mag-negative kayo, uuwi ako sa Pilipinas. Ibibigay ko lahat ng mga files na meron ako. Beverly Hills files, ang bimbangan video nyo at audio, ibibigay ko lahat. Tapos susuko ako. Pero pag nag-positive kayo, hayaan nyo na mga Pilipino ang humusga sa inyo. Now, tatakutin na naman tayo ng mga jutang genimis, mga buwaka ng inang ito. Nasabi ng Malacanang, okay, nanghihingi sila ng tulong. Sabi niya, Marcos 6 journalists help to fight fake news. Rumors concerning President Bangag Jr. and Lee Satanas are being spread to harm their character and integrity. Okay, yun daw ang sinabi ni Clarissa Tartara sa mga reporters. Hindi publicly, pero nag-message sa mga reporters, oh, baka naman, fight, lamanan ng fake news. Alam mo kung anong ibig sabihin yan? Ibig sabihin, it's like saying na wag nyo nang ibalita yan. Or i-fact check nyo yan, si Dean, si Maharlika, kayo, wag nyo nang, kung pwede nga lang, burahin nyo na sa mapa si Dean at si Maharlika dahil inilabas yung laylay, yung luyat na susubels ni Lee Satanas. Mga kababayan, kanina, actually, nireport nila yung, nakikita nyo ba yung post ni Dean? Ito, okay, nagising ako, ayan na, Boljakan. Ang sabi dito, we remove a post from your page. Okay, tinignan ko to. Okay, ngayon, ang sabi dito, that this goes against our community standards on adult sexual exploitation. Mga palaga, kaya kasi yung susubel si Lee Satanas, tinakpan ko ng ng sukang-sok yung nakaluray na dila na sukang-sok na kaganon, okay? Tapos inano ko yan, ito papakita ko sa iyo para na kayo maniwala. Yesterday nakita niyo to, di ba? Dali lang, baka may makitang anetch. Okay. All right. Ayan ayan. Wait. Nakita niyo ba yan? Teka lang Okay, may pangalan ba dito? The post, shared on Boljakan. Okay, ayan po. We remove post from your page why this happened. Ayan. Okay, inapila ko yan. Inapil ko yan, mga kababayan. Tapos sabi niya, we added restriction to your page. You can't create, sabi niya dito, you can't start or join calls. Ayan Dahil dyan, sabi ni Facebook, sabi ng Meta, gusto naman talaga patanggal yung aming mga Facebook. Dahil dyan, you cannot start or join calls.
You can't just use groups, okay? Unang-una, you can start join calls. Yung group. So kaya pala pwede ko nang, hindi na ako makaka-group calls. Then, here, okay? Inapil ko, 4:05 PM kahapon, California time. Okay? Inapil ko siya, sabi dito, we restore this post. We found out that our review team made a mistake taking this post down. Thank you for taking time. Ayan, mga kababayan, para makita ninyo. Inapil ko yan. Anong ibig sabihin yan? Yung mga trolls, kasi sinabi ko kay Dean, sabi ko, i-check mo yung i-check mo yung post mo kasi tinatanggal, nire-report nila. Okay? So, ano ibig sabihin dito? Talagang nag-e-exert ng money, pera, mga tao, mga trolls, gamit itong ibang mga journalist na ito para i-take down yan. Anong ibig sabihin yan? Pinupunterya yung page namin, yung mga page nyo, yung mga share ninyo. Kaya ko nga tinakpan yung luyat-luyat na suso ni Lisa Tanas dito eh. Di ba? Kaya ko nga tinakpan yun mga kababayan kasi, okay, now I gorgord someone again today. So ngayon, kaya tinakpan kasi hindi naman talaga bawal naman talaga ipakita yung mga suso. Tinakpan ko na, nakakasok ang suso. Ang dami namang suso dyan sa nakakalat-kalat sa Facebook, nakulang na nga lang yung mga bilat nila, ipakita nila. Yung mga vloggers na ang puhunan ay bilat, di ba? Nakita nyo, di ba, buhay pa. Pero kaya nga minessage ko si Dean. Check mo yon, baka natanggal na. So, kung matanggal man yan, ibig sabihin, pinagtitrepan nila o pinagkakaisa nila. Yung sa akin nandiyan pa lahat. The What News Blackout din. Sa akin nandiyan pa lahat ng posting ko. So, ano ibig sabihin nito? Masyado silang apektado. Yung sinasabi nilang kaso, matagal na po namin yan hinahamon. Matagal ko na hinahamon yung bangag na yan. Sabi pa dito, ng bangag, okay, kung walang ebidensya, okay, di ba, rumors concerning President Bangag and Lisa Tanas are being spread to harm their character and integrity. Walang integridad at demonyo ang karakter ng amo mo, Clarissa Taratara. Sabi pa niya, kung walang ebidensya, kahit sino ay maaaring magpakalat ng fake news para i-promote ang isang politiko o mang troll o mang abala kapalit ng bayad. Ulul, ikaw ang bayad, Castro, para malumabas ang pagiging tanga mo, pagiging boba mo dyan sa Malacanang sa pagsasalita mo, na kulang na lang, di ba, lunukin mo ang supot na itlog ni Bangag para ipagtanggol siya. Sabi pa niya, we commend those who are worried about the consequences of this information. Bring it on. Okay? Sabi niya, immediate action is necessary to address this falsehood, which will affect not only victims of fake news, but also our tourism and economy. Di ba? Yan ang sabi ng mga jololis. Ngayon, mga kababayan, okay? So, guilty talaga. Di ba, sabi ko sa'yo, nag-post ako, may nagsabi sa akin, galit na galit naman si Lisa Tanas, nagsisigaw naman, do something about Dean Chase, about Maharlika. 2024, nung nilabas ko ang authentication, July, kung saan nagkaroon ng state of nothing achieved si Bangag. Tulong-tulong sila. Pinorensic nila, naggupit-gupit ng Manila paper si Remulla, sino pa ba yun? DILG, lahat, di ba? Na si Maharlika daw ay fake news, pananagutin. Di ba? Si Maharlika, DILG, DOJ, PNP, AFP, lahat sila. Laban kay Maharlika. Maharlika pa lang noon, wala pa si Dean Chase. I challenge them, file a case against me, so para ma-present ko itong authentication ng video. Anong petsa na? 2025, and now magto 2 years na. Tapos ngayon, tatakot-takutin na naman tayo. Hoy, putang ina mo, Lisa Tanas at Bangag. Di ba? Kayong dalawa ang magkaso. Hindi kayo gagamit ng proxy case. Hindi yung kakausapin nyo, okay, yung mga designers, okay, si Zaldico, nabigyan kayo ng pabor, at itong Julol, nakasabwat ninyo, mga kasabwat ninyo, para mag-file ng case kay Maharlika sa inyong mga kajotahan. Kayong dalawa mag-file ng case para pag-usapan tayo ng buong mundo. Ikaw, Bangag, ikaw, Lisa Tanas, para maipakita sa korte, sabihin, totoo ba? Totoo ba na ikaw, Lisa Tanas, ito yung nasa video, hubad ka nga. Alam ko hindi magagawin. Alam mo, chika lang to, ito gagawin sa korte. Kunyari ako lang. Ako yung judge. Sige, i-match natin yung suso mo kung lawlaw. O hanggang tiyan yan. Kasi dito sa video, hanggang tiyan yan. Sige nga, Lisa Tanas. I challenge you. Kayong dalawang Bangag ng asawa mo, mga mga buwaka ng ina ninyo. Hindi pa bumula tuluyan talaga ang bunganga ninyo, literal na bumula ang bibig para matigil na yung pananakot ninyo sa mga kritikong katulad namin. Katulad ni General Pokis, katulad ni Harry Roque, katulad na ni Dean Chase at marami pang iba. Dahil akala ninyo napakidnap nyo ang PRRD, mapapakidnap nyo rin kami. And here's Bonjing Remulla.
mga kababayan, sunod-sunod, pikon na pikon sila sa amin. At yung Cathy, nag-post si, si Cathy. Nag-post din ako. Teka, si Cathy. Meron ba sinabi si Cathy? Na, hindi lang si Cathy, marami na, according to that post, I think New Year ba? Bago mag-New Year, no? Na si Boying Rimulya ay na-ospital. Okay? Na-ospital. Dali nga, tingnan natin to. Okay. Tignan natin. So anyway, may na-ospital si Rimulya. Di ba? Na-ospital dahil sa, dun nga, lagi naman siya na-ospital. Alam niyo ba, mga palangga? Ang sabi ni Rimulya, I don't know kung how recent that video, no? Yung sinend sa akin. Pero ang konteksto kasi, mga kababayan, no, tatargetin na naman tayo. Okay? I just googled Lindsay's name for any court case here in LA. Sabi ni Mr. AI, no official court in the US of the Philippines. Okay, sabi ni Jackstar. Good. Yeah, good. Okay, ngayon mga kababayan, here we go. So ngayon, ang eksena ngayon ni Rimulya, gagamitin na naman ang resources ng taong bayan para daw hanapin, susugin ang mga nag-post patungkol sa kanyang di umanong pagiging sa kanyang issue na na-hospitalized siya. Okay? O nadala siya sa ospital. So ako, mga first day, second day, hindi ko naman yan, hindi ko pa, kasi busy ako na dahil nag-vlog ako January 3 na dahil busy nga ako, di ba? So hindi ako nag-post ng ganyan, pero nag-vlog ako about it. Kaya tinatanong ko, patay na ba si Rimulya? Patay ka na ba? Buhay ka pa ba? At itong kaputahan mo, Rimulya, okay, may history ka na ng pambubudol. In-expose ko na ikaw ay na-ospital noon, taong 2023. Kahit i-google nyo dyan, mga palangga. Ganon din ang sinabi nila, fake news si Maharlika gumagawa ng kwento. Tapos, fast forward 2025, after 2 years, umamin siya na diagnose siya ng stage 4. At hindi lang siya na ospital, naaratay siya sa hospital ang nakipaglaban sa sakay kamatayan. And now ngayon, gagamitin na naman ang pondo ng bayan para takutin kayo na dapat mapanagot yung nagpapakalat ng fake news na siya ay na-ospital. Kita mo itong mga ulol na ito, kung matino kang politiko, gagawa ka ng tama at kahit anong sinasabi ng ospital, iba-brush off mo na lang yan. Ano ang defamatory dyan? Ilabas mo, kung ayaw nyo ilabas ang drug test ni Bangag na siya ay positive, okay? Ilabas mo yung mga laboratory test mo sa amin. Kasi actually, karapatan ng taong bayan yan malaman kung ikaw ay what? Fit to work sa trabaho mong panggagago mo or dapat wala ka na dyan dahil sumisweldo ka sa kaba ng bayan. Karapatan nga namin mag-demand para tignan namin yung mga yung mga lab works mo. Kung mamamatay ka na ba, may pag-asa ka ba or what? O kailangan mo na ng palliative care? Ba kailangan mo na ng morph, okay? Para tuluyan ka ng magurgur, okay? At ma-ease na yung pain mo. Wala na yung pain mo, hindi namin alam, baka palliative care ka na lang. Baka anytime soon, magugurgur ka na. At karapatan ng taong bayan na malaman dahil pera ng bayan ang ginagastos mo. Ang nilalamon mo sa sweldo pa lang ng bayan, pera ng bayan, pera ng bayan, yes, karapatan namin malaman kung ano ang lab work mo. 'Di ba? Dahil, mga kapalangga, okay, wala nang tiwala ang taong bayan sa what? Sa mga taong ito, sa mga alpot na ito. My goodness. Tapos yung mag-alpot, mga kababayan, he did say he was weak. These people had it coming. They know what's up. They're taking all the money they can get kasi soon they're gonna need it to pay the hospital bills. Yes. Okay. Yeah. So ang question natin dito, magpakita ka kung may integridad ka, which is wala kang integridad. Ipakita mo sa taong bayan, dahil sinasabi niyo, di ba, accountability, transparency, dapat ang mga taong gobyerno. Di ba? Accountable ka sa taong bayan na ipakita sa amin yung health, diagnosis mo, lab work mo, and everything. So with that, malalaman namin kung mamamatay ka na ba o nagtitake ka ng something na gamot para lang madugtungan ng konti ang buhay mo at anytime pwede ka nang magurgur, ni kamatay.